Pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 70 bilyong pisong halaga ng regional projects na makapagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Layo nitong siguraduhin na walang mapag-iiwan ng komunidad sa bansa. Ang detalye sa balitang pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang higit 70 bilyong pisong halaga ng proyekto na tutugon sa sakuna, seguridad sa pagkain at magpapatatag sa infrastruktura ng ating bansa. Kabilang sa inaprubahan ni Pangulong Marcos bilang chairman ng National Economic and Development Authority o NEDA Board ay ang panahon ng pagkilos project ng Department of Social Welfare and Development. Sa ilalim nito, magkakaroon ng kapangyarihan na pumili ang mga komunidad ng proyekto na tutugon sa kanilang mga pangangailangan, gaya na lamang ng water system o patubig, pagpapailaw at mga daycare centers. Maaari ring maglaan ng hanggang 50 milyong piso ang bawat bayan para sa mga proyektong pipigil sa epekto ng mga sakuna at kalamidad. Nasa 500 munisipalidad ang makapagbebenepisyo sa naturang proyekto para mapataas ang produksyon ng palay at masiguro ang sapat na supply ng bigas. Inaprubahan din ang pagtatayo ng Tumawini River Multipurpose Project sa Isabela. Maghahatid ito ng irigasyon sa 8,000 at 200 ektaryang sakahan sa Kabagan, Ilagan at Tumawini sa Isabela. Kasama rin ang Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 na magbibigay daan sa pagtatayo ng high dam at reservoir sa Zambales para mapatubigan ang halos 22,000 sakahan sa naturang lugar. It's very important as of today, especially that we are about to face this kind of water crisis, water supply crisis. So we have to move faster. We have to move very systematically so that we can answer all the issues, all the would-be problems in the coming months or days. Inaasahang bubuti pa ang mga kalsada sa ilalim ng Mindanao Road Sector Project. Matapos aprubahan ang pondo nito, magbibigay ito ng mas mabilis at maayos na transportasyon. Bukod dito, nasa 224 na proyekto ang kasalukuyang ipinatutupad sa ilalim ng public-private partnership tulad ng rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport, Lagindingan International Airport at ang Metro Rail Transit Line. May mga projects po na 2025, 2026 ay maaari pong matapos. May mga pagkakataon lang po kasi na may mga external factors. Lalo na po mga sa infrastruktura, kailangan po natin tugunan yung mga right-of-way na problema. Hindi po ito kakayanin basta-basta lang po ng pamahalaan ng administrasyon kung hindi po magtutulungan ang bawat tao, including po mga LGUs, ang taong bayan. Kapag po ito naman ay naresolba na mabilisan, kaya pong tapusin ito ng administrasyon. Sa ngayon, may 175 proyekto pa ang nakatakdang gawin. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.